Alright, isang mapagpalang araw muli mga kababayan. Welcome back, welcome sa Bet. Kamusta po ba tayo ha? Kamusta po ba ang bawat isa? Kamusta rin po ating mga kababayan na mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo? Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan, okay? Alam po ninyo ha? Ang inyong pong ginagawa, ang inyong ginawa, yung pagkipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa ay napaka-challenging, okay? Pero alam nyo bagamat napaka-challenging, pero yan po ay inspiring, challenge, encouraging, isang huwaran, sapagkat ika nga gagawin ninyo ang lahat para sa ikabubuti, para sa future ng inyong pamilya sa Pilipinas Kaya yan po ay hinahangaan, okay? Ating hinahangaan. Anyway, alam po ninyo ang ating pong may papayo sa bawat isa ay sana ugaliin po natin na magdasal tuwing umaga, okay? Alam po ninyo ang pagdadasal, yan po ay personal na pakikipag-usap sa Panginoon Diyos. Direktang pakikipag-usap sa Panginoon Diyos. Kaya yan po napakahalaga na tayo po ay magdasal tuwing umaga. Mas maganda para tayo po ay connected sa ating Panginoon Diyos bago tayo pumunta sa ating mga gawain araw-araw. Okay? Maraming po salamat Anyway, baka po pwede makiusap, no? Baka po pwede makiusap, but pakisubscribe ang ating channel, okay? Alam po ninyo yan po ay mahalaga, napakalaking bagay para sa ating YouTube channel, nagsisimula pa lamang, okay? Marami pong salamat sa inyong suporta, alright? Ito ngayon po ay January 12, Sunday. So bukas po tuloy na po itong peace rally ng INC na gaganapin sa Quirino Grandstand. Hindi na po sa Liwasang Bonifacio nagkaroon na po ng mga pagbabago, changes na sa venue. Okay, Quirino Grandstand na po sila bukas. Alright? So, okay ito po magbabasa muna tayo ng mga balita. Okay? Pero bago yun ito po meron po ditong mensahe o official statement itong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ito po ay published January 10, 2025. Okay? Sabi po dito ni Pastor Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy Pastor Apollo C. Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ, KOGC, are praying and imploring the guidance of Almighty God for the massive INC rally at Quirino Grandstand to be attended by millions of their membership and other civil religious group and organizations. KOGC prays for enlightenment and discernment of peace and unity of the Filipino nation be awakened, that the righteousness and righteous leaders will finally lead this nation to progress, peace, prosperity, and stability, especially that in times of darkness are. So yan po ang official statement nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So ito po magbabasa po tayo ng balita. Okay. Ito po mula sa Inquirer.net. Gatchalian, INC rally will make false think twice on BP Duterte. Okay? Ito pa sabi niya, ito po ang kanyang pahayag. A peace rally called by the Iglesia ni Cristo, INC,
on January 13 would make politicians and government officials think twice about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Senator Sherwin Gatchalian said on Saturday. So yan po ang pahayag nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Actually mahaba ito Okay, so ano po ba ibig sabihin dyan ni Senator Sherwin Gatchalian Ang sabihin niya na ito po ay politician and government official think twice. Okay? Alam po ninyo ang masasabi natin dito itong rally na ito, peace rally ng INC, masasabi natin na ito po ay game changer. Game changer. Bakit? Kaya alam po kasi ninyo ito kasing INC kilala sa pagiging black voting. Nagkakaisa sila sa pagboto kung sino po ang inendorso ng kanilang pinuno siya po sinusunod ng kanilang mga tagasunod, kanilang mga member. Okay? Ngayon, dahil po dito sa rallying ito, malamang at sa malamang napaisip, natakot ito mga congressman na sumuporta sa impeachment laban dito kay BP Sara. Bakit? Siyempre nga naman kung sino po ang kumontra, sumuporta, mag-endorso ng impeachment laban kay BP Sara, sigurado hindi po sila bibit-bitin, hindi po sila i-endorso ng Iglesia ni Cristo sa darating na halalan 2025. Okay? Kaya malamang at sa malamang ito mga politikong ito ay natakot. Natakot po sila. Siyempre nga naman ang laki ng chance mo manalo kapag ikaw ay inendorso ng INC. Di ba? Kaya sa ating palagay, itong impeachment laban kay BP Sara ay dead na. Patay na. Patay na sa kamera. Okay? Kaya lang, ang kapalit niyan ay itong mga atat na matanggal si BP Sara sa pagka Vice President, itong mga makabayan black tulad ni Franz Castro, Arlen Brosas, Raul Manuel, at maging ibang mga kapanalig nila. Okay? Malamang at sa malamang, sila po ay naghihimutok. Naghihimutok po sila. Kasi sila itong number one na kritiko. Okay? Sa ating palagay, kaya po na punta tayo sa pag-iimbestiga ng mga confidential fund. Dahil sa ito po ay kahilingan nitong mga makabayan ba kay Speaker Romualdez. Okay? Kasi di ba nung nakaraan, kung matatandaan ninyo mga kababayan, sinabi ni BP Sara na itong si Speaker Romualdez ay kapag kunay bans di nagipagkasundo dito sa mga makabayan black para atakihin si BP Sara. At takot daw ito sa mga makabayan black na kapag hindi siya sumuporta sa impeachment na ito, siya daw ang atakihin. Hindi sabi yan ni BP Sara, kung matandaan ninyo mga kababayan, nung mga nakarang buwan na yung kasagsagan ng ingay. Yan po ay sinabi yan ni BP Sara. Sumuporta na kinig
itong si Speaker Romualdez Tambaluslos kay Franz Castro. Sapagkat sabi ni VP Sara, meron daw pong congressman na kanyang kakilala ang nagkwento na itong plano ito ay pakana ng mga makabayan black at in support siyempre ni Martin Romualdez. Kaya siyempre sunuran yung iba. Di ba? Sunuran yung iba. Siyempre nga naman boss mo. Boss mo ang nag-request na suportahan ang impeachment laban kay Sara. At siyempre ang makikinabang si Martin, di ba? Siyempre nga naman kung humina si VP Sara, kung matanggal si VP Sara, siyempre may chance na manalo itong si Martin Romualdez. Yan ang sa palagay niya. Pero sa ating analysis ay mahirap manalo itong si Speaker Romualdez. Patanggal man si VP Sara sa laban sa pagka presidente sa 2028, malabo pa rin mangyari ito si Martin Romualdez. Okay? Bakit kaya nyo? Siyempre, matanggal man si VP Sara sa race, hindi ibig sabihin na walang lalaban na Duterte. Okay? Andyan si Mayor Baste, si Pulong, at siyempre andyan din si Senador Bongo. Andyan din si Congressman Rodante Marcolita. Malalakas na pambato yan. Siyempre susuportahan niya ng mga Duterte supporter. Diba? Plus yung INC pa. Diba? Batanggal Manila si VP Sara sa race, hindi nangahulugan na sila ay mananalo na. Dahil, katulad ng nabanggit ko, meron pong mga malalakas na pambato itong mga Duterte para sa 2028 presidential election. Ayan po Kaya sa ating palagay, ito po, itong peace rally ng INC, ito po ay game changer. Game changer, okay? Pero alam po ninyo sa akin palagay po, hindi lang po ito ay hindi lang po congressman ang natakot. Kasi di ba ang mga congressman, yan po ay local po sila. At isa po sa apektado diyan sila. Dahil po ang INC maging sa local, sila po ay nag-i-endorso. Okay? Ngayon, doon naman sa national, pag national, siyempre mga senador. Di ba? Ngayon kung halimbawa ang ito namang impeachment na kalusot sa Kongreso, i-transmit sa Senado, malamang at malamang pagdating sa Senado, dead din po yan ang impeachment. Bakit? Kasi ang alam po ninyo dahil nga itong mga senador ay ang kanilang tinatakbuhan national, siyempre alam po natin na itong mga Duterte ay baluarte po nila ang Mindanao, ang Visayas. Ngayon, kung sino man ang senador na sumuporta sa impeachment, sigurado yan babagsak sila pagdating sa Mindanao at Visayas. Babagsak po ang kanilang boto. Kaya hindi lang po ang takot ang mga congressman dahil sa INC. Itong mga senador na tumatakbo sa national takot din dahil malaking kawalan ang Mindanao at Visayas. Dahil ang Visayas at Mindanao, inuulit ko, baluarte ng mga Duterte. Okay? Kaya dead Kongreso sa Senado, malamang yan ay dead. Ngayon, ibang usapan.
ibang usapan po pagdating ng next year. Malay natin, itong impeachment na ito, baka ipapile ulit. Ayan po ang ating aabangan dyan. Ha? Aabangan po natin sa susunod na kabanata after election. Okay? So ito po mga kababayan ito kasi si Mayor Magalong, di po ba? Siya po ay nagsasalita laban dito sa pamimigay ng ayuda laban sa AKAP. Inuupakan ni Mayor Magalong itong mga congressman na nagmamaniobra di umano dito sa ayuda. Okay? Diba, kamakailan sunod-sunod po ang maanghang salita na binibitawan ni Mayor Magalong. Di ba kaya nga itong si Congressman Saldico sabi, ito daw si Mayor Magalong ay kaya nagsasalita kasi matatalo matatalo sa darating na eleksyon. Ay akala niyo ba naman hindi lang po mga congressman ang umuupak kay Mayor Magalong. Pinagtutulungan po nila si Mayor Magalong sa ngayon. Mapakong congressman, mapa-congressman, supporter, dilawan, at loyalista. Akalaan nyo dito dito po meron akong kita rito. Sabi dito si Mayor Magalong daw ay berador ni Romualdez. Ito patanong. Si Mayor Magalong berador ni Romualdez? Question mark ngayon sabi dito, dagdag pa. Sino ang may hawak kay Mayor Magalong? Parang ang mensahe na pinaparating nito ay para bang itong si Mayor Magalong may handler. At kapag may handler, ibig sabihin bayaran. Parang ganoon po ang konteksto ng pagtatanong kung atin i-analyze ang klaseng pagtatanong. Okay? Parang bayaran, pakawala, kumbaga. Aso. Aso. Iyan po ang banat. Bagamat tanong, question mark, pero malaman. Malaman ang mensahe. Okay? Ay, alam po ninyo dito sa klaseng tanong na ito, may sagot ako dyan. May sagot ako dyan kung sino ba ang handler ni Mayor Magalong. Alam ko. Alam ko ang handler ni Mayor Magalong. Gusto niyo sabihin ko kung sino ang handler niya? Ang handler po ni Mayor Magalong ay alam ko kung sino ang handler ni Mayor Magalong. Ito, sasabihin ko na para alam niyo mga kababayan, para mabitin pa kayo. Baka mabitin pa kayo, pasabihin niyo ang drama ko. Ito po. Ang handler po ni Mayor Magalong ay ang kanyang utak at ang kanyang puso. Bakit ko nasabi? Bakit utak at puso ni Mayor Magalong ang kanyang handler? Siyempre, kasama niya ang kanyang sarili. Kasi po, itong si Mayor Magalong ay
kilala natin na paging isang man of integrity. Hindi po yan makuha sa pera-pera. Hindi po yan bayaran. Bakit? Kung itong si Mayor Magalang po ay naghahangad ng positions, pera, ay di ba nung siya po ay active ba sa pulis? Nung nagkaroon po ng maraming namatay na pulis doon sa Maguindanao ba yun? Yung SUP 44. Nung nagkaroon po ng investigasyon doon, maraming haka-haka. Maraming haka-haka sapagkat ang lead investigator noon ay si Mayor Magalong. Di ba? At marami noong haka-haka na baka ang magiging desisyon ng pag-iimbestiga ni Mayor Magalong at ng kanyang mga kasamahan ay magpapabor at magliligtas sa nooy Commander-in-Chief na si dating Pangulong Benigno Aquino. Yan po noon ang ating ini-expect sapagkat ay ang kaguluhan noon ay karamihan na active ng membro ng Aquino administrasyon ay sinasabi walang kasalanan dyan si Presidente Noynoy Aquino at ang tinuturo ay si Napiñas. Okay? Pero nung lumabas ang investigasyon ng PNP ay idiniin si Noynoy Aquino. Okay? Kung iyan po, si Mayor Magalong ay naghahabol ng posisyon sa mataas na posisyon sa pulis, malamang, siyempre, ililigtas niya si President Noynoy Aquino. Pero hindi po Kaya po yun po basihan natin, naging basihan natin na itong si Mayor Magalong ay hindi po yan pera-pera. Hindi po naghahangad ng posisyon sa gobyerno, mataas na posisyon sa gobyerno. Okay? Kaya nga nanalo, kaya nga ito nanalo sa Baguio City na pagka-mayor kasi nga dahil sa kanyang integrity, sa katapatan sa pagiging totoo. Panay sa katotohanan. Katapos ngayon itong tanong malisyoso. Bagamat tanong, pero malisyoso. Inuulit ko sabi dito Berador ni Romualdez. Sino ang may hawak kay Mayor Magalong? Sagot na po natin yan. Okay? Sagot na po natin yung katanungan na yan. Kung sino ang may hawak kay Mayor Magalong. Okay? Ito po mga kababayan ito po pag-usapan natin. Ito po ang ating main topic. Magkano yung itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 58 pesos nga ang itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture na pasisimulan ngayong January 20. Pasado alas 8 kaninang umaga nang umpisahan ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pag-iikot sa mga pamilihan upang tingnan ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas. Kasabay nito ang paglulunsad ng sulit rice sa kadiwa ng Pangulo Store dito sa Murphy Public Market sa Quezon City. Ang sulit rice o 100% broken rice ay mabibili sa halagang 36 pesos per kilo habang 40 pesos per kilo naman ang 25% broken rice sa kadiwa. Ayon sa Department of Agriculture, kung tatangkilikin ng publiko ang sulit rice ay maaaring makatulong ito na mapababa ng kaunti ang presyo ng commercial rice sa merkado. If more people buy the sulit rice, then the demand shifts. Nag-move yung demand from this 5% rice to sulit rice. So it will help. Okay, sabi niya, ito daw pong gobyerno ay magtatakda ng presyo sa bigas. 58
58. Di ba dati, matandaan nyo mga kababayan, kung natatandaan ninyo, ang gobyerno ay ito bago bago magsuna ni Pangulong Marcos. Sabi nila noon, bababa ang bigas 20. Hindi nangyari. Hindi nangyari ang 20 pesos. Okay? Ngayon, bago magsuna, may bagong pahayag itong Kongreso ang gobyerno. Okay? Sabi nila, sila po ay gagawa ng bagong taripa para ibaba ang presyo ng bigas sa halagang 42, 47. Yan po, sinabi nila yan. After SONA, July, August. Yan po ang sabi. January na ngayon, 2025, hindi rin po nangyari ang kanilang pangako. Hindi nangyari. Ngayon, may bagong pangako ang gobyerno. 58. Yan kaya sigurado na yan. Sigurado kaya na ang presyo ng bigas na mabibili natin sa palengke ay 58 at wala ng 62, 65, 66, 68. Sigurado kaya ang hirap maniwala no? Ang hirap maniwala sa kanila mapangako, yan talaga ang mahirap din kasi gobyerno po may kasalanan sapagkat puro sila pangako, napapako, kaya tuloy ang tao, ang reaksyon natin, mahirap maniwala sa mga bagong pangako. Ito sabi po nitong o dagdag pa nito si Secretary Chu, sana daw tangkilikin ng publiko, ng taong bayan, itong murang bigas sa kadiwa na matatagpuan sa Morphe. Pag sinabi Morphe, Quezon City. Ang tanong ko ito. Maganda sana ang layunin at maganda ang kahilingan. Kaya lang, paano yan kung halimbawa, taga Maynila, taga Marikina, taga Caloocan, taga Rizal, paano makaabil ng murang bigas sa kadiwa? Pagkalayo-layo, pambira ito. Siyempre, ang makakabili niyan, makakaabil ng murang bigas na yan, mga malalapit lang dyan. Diba? Yun lang ang makakaabil ng murang bigas na yan sa kadiwa. Diba? Kaya nga, sabi ko, ito ba ang gobyerno nag-iisip? Di ba dapat ang gawin nila, mag-ikot sila sa mga iba't ibang lugar, sa mga palengke. Lagyan nila ng kadiwa store, kadiwa outlet, ang lahat ng palengke sa Pilipinas. Para ang tao, ang mga tao na walang kakayanan o hirap bumili ng mahal na commercial rice, meron siyang choice. Kung gusto niyang mura, bagamat ang sinasabi ka ng iba, ito daw ang bigas na nabibili sa kadiwa outlet ay hindi kagandahan. Pero pag ikaw po ay salat sa buhay, pagsagaan mo na yan. Kaya nga mahalaga na ang ating gobyerno maglagay ng kadiwa outlet para mayroong pong choice
ang ating taong bayan mamili kung anong gusto nila, yung kaya nilang bilhin. Ay kung piling-palingki lang ang lalagyan mo ng Kadiwa outlet, tapos sasabihin mo, sana tangkilikin ng taong bayan. Eh ano yan? Ang bira ito. Kaya po tayo ay, ganun. Kaya, ang masasabi natin sa gobyerno, total, ang gobyerno po ay malawak. Meron pong ang gobyerno pa ay malawak, malaki ang resources na pwedeng gamitin ng gobyerno. Gamitin nyo. Palakihin nyo, palawakin nyo ang serbisyo ng Kadiwa para maraming matulungan ng mga maliliit nating kababayan. Ganun dapat. Ganun po dapat. Mag-isip po kayo. Inuulit ko. Lagyan ninyo ng Kadiwa outlet ang maraming palengke para maraming makaabil ng murang bigas sa Kadiwa. Ganun po dapat, mga taga-gobyerno. Lalo dito kay Agriculture Secretary Chu. Di ba, sir? Sayang, sayang yung sayang yung pa-interview mo sa media. Okay na sana, kaso kulang. Di ba? Ganun dapat. Ito nga yung NFA. NFA, murang bigas na galing sa NFA. Halos wala tayong makikita sa palengke. Ang bigas na nakikita na sa palengke, commercial rice. Yung NFA wala na. Kaya ang tao wala nang choice kundi bumili ng mahal na commercial rice. Di ba? Di ba nung araw pag pumunta ka ng palengke, may tindahan, may mabibili ka na NFA rice, merong commercial rice. Di ba? Meron kang pagpipilian kung ang pera mo ay sapat lang para sa murang bigas, doon ka sa NFA. Ganun dapat Di ba? Bakit hindi yan gawin ng gobyerno? Ibalik yung NFA sa mga palengke. Dapat. Sa hirap ng buhay ngayon, sigurado yan, tatangkilikan niya ng tao. Kaya lang, pagkalayo-layo ng outlet ng Kadiwa. Sino bibili? Mga taga dyan lang. Yung mga kababayan natin na pabalik-balik sa palengke na yan. Sila lang. Diba? Ganun po yan. Ganun po yan mga kababayan. Ganun po yan. Kaya tayo po ay hindi believe dito sa ginagawa ng gobyerno. Okay? So yan po Yan po mga kababayan. Maraming salamat.